Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong kuponan ng RSGPH na tuluyan na ngang nagpaalam dito nga yan sa MPL para sa susunod na season. Totoo talaga yung rumor kapatid na itong blacklist at RSGPH nga ang mawawala sa susunod na season at sila nga ay papalitan ng Team Falcons at itong kuponan ng Twisted Minds. Kelra gusto makausap itong ang si CW para makahingi nga ng tips. Sobrang humble na talaga nitong ang ni Kelra. Yawi binalagbag itong kuponan ng Bren Esports dito nga yan sa RG. TNC nag-improve na nga ba talaga? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong kuponan ng RSGPH dito nga yan sa MPL para sa susunod na season na kung saan kapatid mawala na nga ang kuponan ng RSGPH at mapapalitan na nga yan ng Twisted Minds na kung saan dito nga kapatid ay may panibagong kuponan nga tayo na mapapanood. Dalawang malalaking organization nga kapatid ang papasukin nga itong MLBB dito nga yan sa Pinas, ang Team Falcons at itong kuponan ng Twisted Minds at yung dalawang kuponan nga na yan kapatid na Blacklist International at RSGPH ang mga nagbigay nga sa atin ng mga karangalan dito nga yan sa international tournament ng MLBB at magbesties pa ang dalawang kuponan na yan dito nga sa MPLPH. Pero ngayon ay sabay pa nga silang nawala kapatid at ito talaga yung pinakamalaking pagbabago dito nga sa MPL next season. Dahil sa mga nakalipas na season, puro mga players lamang ang papalit-palit at pabago-bago dito nga sa mga kuponan. Pero this time, mismong kuponan nga ang mawawala na dito nga sa MPL. Kaya naman nang dahil nga dyan, saan na nga ba napunta itong mga players at coach ng RSGPH na kung saan usap-usapan nga na ang magko-coach nga dito sa Team Falcons ay itong ang si Coach Panda. Samantalang sa Twisted Minds naman kapatid ay itong ang si Coach Bonchan na kung titingnan okay na okay pa rin naman yung mga coaching style nitong ang ni Coach Panda at itong ang ni Coach Bonchan dito nga sa MPL. At least malalaking organization pa rin ang kanilang ang pinagtatrabahuhan para sa susunod na season. Samantalang yung mga players ng RSGPH ay nagkanya-kanya na nga ng tryout kapatid na kung saan itong ang si Light ay usap-usapan na mapupunta nga dito sa BTR at nakapaglaro na nga yan dito nga sa ESL nung nakaraan. At ang ibang mga players nga ng RSGPH tuluyan na ngang nawala o di kaya'y sumama nga dito kay Coach Panda dito nga yan sa Team Falcons. Kaya naman GG well played na lang dito nga sa RSGPH kapatid. Salamat sa lahat ng mga magagandang laban, lalong-lalo na nga dito sa Pinas at lalong-lalo na nga sa mga nakalipas na international tournament ng MLBB. Nakakuha ng kampyonato sa MSC 2022 at di lamang yun kapatid, sa unang pagkakataon ay nakuha natin itong kampyonato sa MPL Invitational. RSGPH ang nagkampiyon doon. Sa pagpapatuloy nga kapatid
Ngayon din ay usap-usapan nga itong si Yawi na kung saan binipi niya nga itong mga players ng Bren Esports, na kung saan kapatid na kalaban kasi ni Yawi itong ang mga players ng Bren Esports. Dito ay tinalo nito ang nila Yawi ang players ng Bren. Masasabi mo nga talaga kapatid na palag nga itong koponan ng TNC Pro Team sa susunod na season. Oo, sa mga nakalipas na mga buwan nga kapatid, medyo nangangapa pa nga itong TNC dahil kakabuo pa lamang ng kanilang lineup. Madalas pa ngang natatalo itong ang TNC dito nga yan sa RG kapatid, pero sa patuloy na pagbabatak nga nitong Yawi, patuloy naman ang kanilang pag-improve bilang isang koponan. Papatunayan nga nila Yawi kapatid na worth it ang kanyang paglipat dito nga sa TNC Pro Team, na kung saan hindi nga nabigyan itong si Yawi ng mga superstar na mga player. Hindi kakaya ng mga kumalat na rumor noon dito nga sa TNC na ito pa ngang sila Carl TC at Kyle TC ay nagkaroon pa nga ng rumor dito nga sa TNC. Hindi ba't kahit nga itong si Kyle TC kapatid ay ating ngang nakita dito nga sa bootcamp ng TNC Pro Team, kaya marami nga ang nagsabi na di umano ito raw si Kyle TC ay mapupunta dito sa TNC, pero hindi nga natuloy yung bagay na yan. Sa kasulukuyan ito nga si Kyle TC ay nag-stay dito nga sa Bren Esports, kaya naman aasahan pa rin natin yung full lineup ng Bren Esports kapatid sa susunod na season at ipagpapatuloy nga nila ang kanilang momentum dito nga sa MPL maging sa mga international tournament ng Mobile Legends. Medyo mahaba-haba na nga ang pahinga ng Bren Esports, kaya isa rin talaga yan sa ating abangan kapatid sa susunod na season. Syempre, nakapag-recharge na nga kahit papaano ang Bren Esports at handa na nga sumabak dito nga sa MPL. Isa rin yan sa ating abangan, na kung saan dito nga kapatid kung magtatapat na nga itong Onyx PH at Bren Esports sa susunod na season, dito natin malalaman kung talaga nga bang nakabalik na ang Bren Esports sa kanilang pamamayagpag. At mabalik nga tayo dito nga sa post nito ang ni Yawi kapatid, na kung saan ang malaking katanungan nga dyan ay tuluyan na nga bang nag-improve itong TNC Pro Team, na sa tingin ko wag naman sana mangyari dito nga kila Yawi sa TNC. Baka hanggang RG lamang itong ang sila Yawi kapatid, pero pagsapit ng MPL sunod-sunod din ang kanilang posibleng maging talo dito nga sa susunod na season. Magandang pangitain ng natalo nga nila itong Bren Esports sa RG, pero syempre hindi nga yan sapat na dahilan para masabi natin kapatid na itong ang si Yawi at ang kanyang koponan na TNC ay tuluyan na ngang lumakas. Tandaan na rank game lamang yan at hindi pa nga yan yung pinaka-tournament. Marami pa nga yung pwedeng mangyari dito nga sa MPL kapatid. Ang tunay na laban nga dito magaganap sa MPL. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay inamin nga ni Kelra na nais niya ngang makausap itong si CW na gold laner nga ng Onyx Indonesia, na kung saan inamin nga ni Kelra kapatid na hihingi daw siya ng tips dito nga kay CW. Ganyan nga kahambol ngayon itong ang si Kelra kapatid, na kung saan hindi kagaya noon na taas noo nga itong si Kelra kahit wala pa nga itong napapatunayan, pero ngayon kakaibang Kelra na nga ang ating nakikita na sobrang humble. Yung tipong kahit nagkampiyon na nga siya dito nga sa World Tournament ng MLBB ay nais pa rin niyang matuto bilang isang gold laner, kaya nga nais niyang makausap itong ang CW ng Onyx Indonesia para syempre mabigyan nga siya ng tips nito para patuloy pa rin siyang magkakampyon para sa mga susunod na season ng MPL at sa mga international tournament pa ng Mobile Legends na inoorganisa nga nitong ang ni Munton, which is maganda rin naman yan para dito kay Kelra kapatid, dahil alam naman
natin na kapag nag-stay ka lang sa lakas mo, mananatili ka lang dyan. Unlike kung may mga nagtuturo nga sa'yo kapatid na mga kapwa mo gold laner, abay matututo ka at marami kang matututunan na may apply mo nga sa iyong paglalaro. Ganyan nga pinapalakas ni Kelra ang kanyang sarili dito nga sa MPL. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.